Ngayong gabi, Pilit ka bang pinatutumba ng mga problema? Nag-attempt po ako ng suicide ilang beses po. Hindi ko na po mabilang sa sobrang dami. Huhubaran ka ng sword. Para sa kanila, katawaan. Pero sa akin, hindi isang katawaan yun. Bad news, sabi niya. Meron siyang chickenpox, pneumonia, and dengue. So, tatlo yun. Tapos, umiyak na lang kami ng misis ko. tunghayan ang kanilang kwento sa Paano ba maging matatag sa buhay? Tampok sa The 700 Club Asia. Welcome to the 700 Club Asia. Ngayong tag-ulan, inuulan ka rin ba ng mga problema? Ang dami dyan. Mayroong utang, sakit, nasa bingit na ng hiwalayan at yung iba gusto na talagang sumuko. Huwag naman. Pwedeng mapagod pero di susuko. Gaya na lamang ni Nesline. Halos malunod na siya sa bigat ng mga problema sa buhay pero pinipilit pa rin niyang maging matatag. Let's watch her story. Inis na inis po ako sa pangalan ko na yun. Kasi bakit joy yung binigay sa akin? And never ko naman siyang naranasan. Bakit joy yung binigay sa akin? Lagi nga akong nag-iisa. Bakit joy yung binigay sa akin? Lagi nga akong malungkot. Lagi nga akong umiiyak. Dala ng pagiging broken family, lumaki si Nesline Joy sa poder ng kanyang lola kasama ang kanyang mga kapatid. Ang kanyang ina kasi ay nagkaroon ng ibang pamilya at ang kanyang ama naman ay nagkaroon ng ibang babae noong nagtrabaho ito sa ibang bansa. Pinakanaramdaman ko lang po ng mga pagkakataon po na yon is galit sa kanilang dalawa, kay mama at kay papa, galit sa sitwasyon, galit sa sarili, galit po sa mga nangyayari po sa buhay po namin. At pagtatanong po kung bakit po nangyari ang lahat po ng ito. Habang maayos na nag-aaral, bumalik ng Pilipinas ang kanyang ama. Ganun pa man, hindi pa rin nawala ang puot at galit nito sa kanya. Kasi hindi ko feel, kahit po umuwi siya, parang hindi ko feel na meron po akong tatay. Hindi ko feel na, sige, kinuha lang po kami para may masabing may matitirahan. Pero yung pinagdaanan po namin nung panahong wala po siya, hindi ko po narinig na kakamustahin po kami. Kahit man kilala niya si Jesus, hindi pa niya naiintindihan ang kahalagahan ng relasyong ito. Pilit niyang hinanap ang pagmamahal sa iba't ibang relasyon, ngunit nauuwi lang ito sa kasawian. Sabihin ko po kay Lord na, Lord, ito na nga lang yung meron ako, kukunin mo pa. Wala na nga akong nanay at tatay. Tapos pati ba naman ito, kukunin mo pa? Malungkot na nga yung buhay ko, dito ko na nga lang nararamdaman yung love, tapos kukunin mo pa. Umabot ito sa kasukdulan hanggang sa Nag-attempt po ako ng suicide for almost ilang beses po. Hindi ko na po mabilang sa sobrang dami. So para po sa akin, kaya ako po siya ginagawa. Isa yun lang po yung nakikita akong solusyon para mawala yung lungkot. Sa kabila ng mga pighating naranasan, taong 2011, naimbitahan si Nesline Joy sa isang youth camp ng simbahan na nagbigay daan upang buong puso niyang tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Nung time po na yun, is bago po matapos yung camp po na yun is, yung preaching po is all about God's love. Dahil po yung sarili ko, sa puso ko, alam ko po na unworthy po ako. Hindi ako kamahal-mahal at talaga namang kapalit-palit ako. So yung word po na yun, mahal ka ng Diyos. Ayun po yung totoo. Yun nagpabago po ng buhay ko. Dahil po sa salita po na yun, ayun po yung nagpabago ng buhay ko. Kasi nung time po na yun, wala po akong ibang narinig kundi yung salita na yun. Wala po akong ibang naramdaman kundi ako at ang Panginoon lang. Nang napaluhod na po ako sa sobrang iyak. Na Lord, meron pa lang nagmamahal sa akin. Andiyan ka pala. Nagmamahal sa akin. Andiyan ka pala, Lord, na tinatanggap ako. Dahil sa tagpong ito, unti-unting nagbago ang buhay ni Nesline Joy. Napagtanto niya ang kahalagahan ng buhay na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Without knowing po, ngayon po nalalaman ko po yung purpose kung bakit pala niya pinahintulutan na mangyari yun. Kung bakit niya po hinayaan na masaktan ako pa ng dalian kasi ayaw niya akong masaktan panghabang buhay. Sa pagtahak niya sa bagong landas, naging aktibo siya sa paglilingkod sa dance ministry at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga kabataan. Para po sa akin, dahil naramdaman ko nga po yung pag-ibig ng Lord, napakahalaga pong ibahagi rin ito sa ibang tao. Kasi nakita ko po yung sarili ko dati, nung hindi ko pa po nakikilala ang Lord. I attempt suicide, hinanap ko po yung love sa ibang tao. So possible na gawin rin yun ng ibang tao
kapag wala silang Diyos sa buhay po nila. Hindi lang doon natapos ang naranasang pagmamahal ni Neslyn Joy. Naging buo ang kanyang kasiyahan nang siya'y magpatawad. Natutunan ko pong patawarin yung mga magulang ko at yung mga tao pong nakasakit sa akin. Kasi naunawaan ko po kung paano po ako pinatawad ng Lord. So habang naglilingkod po ako, behind the scene, may ginagawa po ang Lord sa puso ko. Ngayon, nagkaroon na rin ng panibagong saysay ang kanyang pangalan. Nung nakilala ko po ang Lord, mas gusto ko pong tinatawag nila akong Joy kasi dito ko po, nung nakilala ko po ang Lord, dun ko po na-experience yung totoong joy na hindi makikita sa ibang tao, na hindi makikita sa pagkipag-boyfriend, na hindi makikita sa kung kanino pa man. Sa kasalukuyan, guro siya sa isang paaralan at para maibahagi sa iba ang kanyang mga natutunan sa buhay, nabuo niya ang Speak with Joy Facebook page. Every time po na magpo-post po ako, I want to give them strength sa pamamagitan po ng mga pinapost ko. Bible verse man, encouragement man, so gusto ko po mabigyan sila ng kalakasan. Sa pamamagitan po ng pinapost ko, meron pong mga nagme-message po sa akin, may panalangin ko po sila at may mga nagkikwento po tungkol po sa mga pinagdaraanan po nila sa buhay, which is ginamit po ng Lord or ginagamit po ng Lord yung mga na-experience ko dati. Sa lahat ng pinagdaanan, isang mahalagang aral ang kanyang nasambit sa Diyos. Yung pinaka-lesson po na natutunan ko po doon ay sa Diyos lamang kumapit, sa Diyos lamang magtiwala, sa Diyos lamang umasa, at sa Diyos lamang natin hanapin yung mga kailangan po natin. So dahil na-experience ko po yung pag-ibig ng Lord, na kung saan yung pag-ibig po na hinahanap ko sa ibang tao, na hindi po nila napunan, tanging ang Diyos lamang po ang nakapuno nun. From mourning to dancing, yun talaga yung kwento ni Neslyn Joy. Now she's living out what her name stands for and reflects the joy of the Lord. That's right. Are you facing difficulties in life? Then turn to God. Psalm 46 verse 1 declares, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Tama, at kahit anong trouble o kaguluhan ang bumabagabag sa'yo, lumapit tayo sa Panginoon at humingi sa Kanya ng tulong. Nakakatawa yung nangyari kay Joy, no? From mourning to dancing. And you know, the Word of God says that those who sow in tears will reap with songs of joy. And the Bible also says that the joy of the Lord is our strength. Nahihirapan ka ba na magpakatatag? Yon, kumapit po tayo sa joy na mayroon sa Panginoon. And that is impossible. Imposibleng makita natin yung joy ng Panginoon. Imposible na malaman at maintindihan na mahal na tayo if we do not have a relationship with God. It is the starting point of true joy. The relationship with God is the starting point of true freedom, of true strength. Doon po't nagmumula ang lahat sa isang relasyon sa Panginoon. So if you're here and if you're saying, Peter, Sonja, gusto ko ding maging matatag sa pagmamahal ng Panginoon. Gusto ko ding maging matatag sa kaligayahan na ibinibigay ng Panginoon. If that is you, and if you want to receive Jesus as your Lord and Savior, pray this simple prayer from your heart. Lord, maraming salamat dahil sa inyo kaya kong maging matatag. Dahil sa inyo nagmumula ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kaligayahan at katatagan. So today, Lord, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. And today, Lord Jesus, I declare that I'm receiving you as my Lord and my Savior. Thank you, Jesus, because you came down here on earth to live the life, the perfect life that I can never live. And you died the death on the cross for my sins. And on the third day, you rose again so that when I give my life to you, like today, when I receive you as my Lord and Savior, I can be refreshed with the strength and joy that comes from you all the days of my life. And that can go on for eternity because I have you in my life as my Lord. Holy Spirit, help me to live a life of strength that comes from you. I receive your joy. Most importantly, God, I receive your love that sets me free. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Pag
Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Good deeds baka mo? Willing to help sa mga nangangailangan ng prayer and miracle, missionary training and medical services. Magagawa mo lahat ng ito bilang partner ng CBN Asia. Donate 1,000 pesos and you'll receive back and forth. Listen to Peter Kairouz and his sons engage in real talk. My children and I often get engaged in a lot of conversation. I still have questions for them that I reserve specially for you. A special prayer for fathers by Gordon Robertson to make a life-changing impact and become a CBN Asia partner today. Ngayong graduation season, ang sarap makitang marami ang nakagraduate, lalo na yung hirap sa buhay, ngunit nagpursige upang maabot ang kanilang mga pangarap sa buhay. Tama. Ganyan ang ating mga graduate sa Back to School program o BTS program ng Operation Blessing. Tumutulong tayo sa mga estudyanteng salat sa buhay pero punong-puno ng pangarap. Yes, at sa ilalim ng ating BTS, sinasagot natin ang tuition fees, school supplies, monthly allowance, uniforms at iba pang essential needs ng ating mga scholars hanggang sa sila ay makagraduate. At kamakailan lang, 4 sa ating BTS scholars ay nakapasa sa LET o Licensure Exam for Teachers. Congratulations to Maria Ricarhaya Mangahas and Nilo Camosa. Yes! Congratulations din syempre kay Syra at Clark Arellano. Nako, we are so proud of you. We are cheering for you. You are a step closer to achieving your dreams. Amen. We can raise more teachers and more professionals to transform our nation. Kaya kung hindi pa kayo CBN Asia partner, be a partner now. Just scan our QR code on the screen or chat with us on the 700 Club Asia or CBN Asia Facebook page. Pwede rin tumawag sa aming hotline 8737-0700. Samantala, sa susunod nating kwento, nagkaroon ng chickenpox, pneumonia at dengue ng sabay-sabay ang anak ni June. Paano kaya niya hinarap ang matinding pagsubok na ito? Alamin natin. Basketball, there's a trials. So many trials, especially sa practice, how to manage your time and also sa academics mo sa school, review the game plan, and also execute the game plan properly. Bagamat dumaraan sa hamon ng buhay, ipinagpatuloy ni June ang angking talento sa basketball hanggang sa makilala siya bilang isang varsity player sa isang kilalang paaralan. Masaya, grateful kasi you have the privilege. Varsity ka sa isang school, you have a scholarship, 100%, wala kang binabayaran. At the same time, meron ka rin mga allowances na galing sa alumni and then galing sa school. Lahat naman ng player, dream is maging professional basketball player, which is yung nandun sa top. I feel good and then mas tumataas yung drive mo. Yung PBL, D-League, and mga Liga Pilipinas, yung mga semi-pro leagues, stepping stone yan para packet ng pro. Bukod sa basketball, tila champion na rin si June pagdating sa love life at pamilya. Lalo na nung nagka-baby na kami kasi before, ang way mo pa is hindi pa straight eh. Bali-bali ko pa pero nung kinasal na kami, and then dumating na yung baby namin, is nagkaroon na yung direction yung buhay namin. Sa hardcourt ng kanilang buhay, nasubok ang pananampalataya ng mag-asawang Dizon nang magkasakit ang kanilang anak. Kinagabihan, bigla na siya nagkasakit. So nag-chill siya nung gabi. Okay, twice. And then nag-freak out na kami. And then after nun, umalis na kami nung madaling araw. Nag-rush kami going to Manila Doctors. And then nagpunta kami dun sa pedya niya. Bad news, sabi niya, meron siyang chickenpox, pneumonia, and dengue. So tatlo yun.
sakit, sabay-sabay. Sobrang hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, wala na ako malapitan. Mga in-laws ko na natataranta na rin, nalulugmok na rin. Yung misis ko, nakikita ko, hindi na nakakatulog, hindi na rin alam kung anong gagawin. So, wala, helpless na. Sa matinding pighati, isang bagay lamang ang ginawa ni June. Suddenly, pumunta na lang ako sa CR, and then nag-lock ako. And then, yun, parang nakipag-bargain ako kay God na sinabi ko na wag muna Lord, sabi ko gano'n. Huwag mo muna siyang kunin, sabi ko, lahat gagawin ko. Magsisilbi ako sa'yo, babalik na ako sa'yo. Sabi ko sa kanya gano'n, huwag mo lang kunin yung anak ko, pagalingin mo lang siya. Lumipas ang ilang araw, isang magandang balita ang narinig ng mag-asawa. Sabi ng pedya niya is good news. Sabi niya, your son got healed. Tumaas na yung balahibo ko, kinalabutan na ako. Sabi ko, ito na yung response ni Lord. Sabi niya sinabi ko sa sarili ko. Tapos nag-iyakan na lang kami, umiyak na lang kami ng misis ko. Tapos sabi niya na, sabi pa nga ni Dr. na malakas talaga ako kay Lord. Iba yung mga prayers niya. Sa tagpong ito, mas umigting ang pananampalataya ni June sa Panginoon. So, 2017, I surrender myself to Jesus Christ and accept Him as a personal Savior. Sobrang eager ko na siyang habulin nun. Gusto ko na siyang makilala, gusto ko nang mag-dig deeper sa Kanya. Yung meron ka ng fire burning in your heart na binigay niya na para iba yung sobrang hinahanap mo siya. Kasi syempre, iba yung favor na hiningi mo sa Kanya. Sobrang hindi ka makakapaniwala. Siya lang ang makakagawa. Wala ng iba. Nagtuloy-tuloy na. I was baptized and then nag-start na ako mag-read ng Bible. I dig deeper and then nagkaroon na ng mga devotion every morning, every night. Mula sa pagiging professional player, siya ay naging basketball coach at nabuo ang isang camp na kung tawagin ay Infinite Basketball Camp na naglalayong magturo ng basketball sa mga kabataan at maibahagi ang salita ng Diyos. Dapat i-guide natin sila, not only in playing basketball but also in life. Tinitake natin itong opportunity and chances na to para ma-sharean sila ng word. Sa lahat ng pinagdaanan ni June at ng kanyang pamilya, isang mahalagang aral ang tumimok sa kanyang puso. Sobrang halaga ni God sa buhay natin. Kumbaga, pag wala si Lord sa life mo, pag may trials ka, bubuho ka talaga eh. Hindi mo makakayanan. Pero pag nandyan siya, yung relationship mo kay Lord nandyan, you'll be strong. And alam mo na kayang-kaya mong lampasan yung trials. Kahit gaano pa yan kabigat. Natutunan ko maging humble and then mag-obey sa Kanya kung saan niya ako gustong dalhin. Kasi yung path naman na pagdadala niya sa akin is I'm sure na makakabuti yun for me and to others. And most especially, it's honoring to Him. You know what's so powerful is prayer, Sonja, because even me, I can't imagine me having a life without prayer because we are gonna face different types of difficulties and trials. Prayer is really asking heaven to come and intervene in our affairs, giving heaven permission to come. Let your kingdom come. That's why it's so powerful. How can we not call on the one who owns and created everything and the one who loves us unconditionally? Right, and that power is made available to us. Correct. If only we just take time to tap into that by prayer. I love that. I love that. And God wants us to take advantage of that power, right? Tama. Diba? Alam niyo po tulad ni June, panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Sa anumang sitwasyon, huwag tayong matakot. Sa halip, magtiwala tayo kay Jesus. Sabi nga sa Isaiah 41 verse 10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Amen. Samantala, isang book author may tinatagong sikreto. Naku, ano kaya ito? Ang kanyang pagbubunyag sa ating pagbabalik, dyan lamang kayo. Magdodonate tao sa CBN Asia.
Oh, ang bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. CBL Asia.com/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan lang dito. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, Kuya Rodel, ikaw naman po mag-donate, ha? Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate, eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Nagkaroon ako ng rejection, yung feeling of rejection. At ang sabi ko, ayaw nyo ako, ayaw ko rin sa inyo. Dahil di nyo ko kayang tanggapin, tatanggapin ko na lang na hindi ako katanggap-tanggap. Sa kagustuhang matanggap ng iba, sinisikap ni Ronald na makihalubilo sa ibang bata kasama ang kanyang nakatatandang kapatid. Pero may isang instance na gusto ko sumama sa kanila para maglaro. Mayroong isang kalaro siya na sinabihan ako na hindi ka pwede dito, hindi ka namin kalaro. I'm not worthy na maging kasama nila. Kasi the words na sinabi sa akin, huwag ka dito, di ka namin kasama, di ka namin kalaro. Dito nagsimulang maiba ang kaisipan ni Ronald. Alam mo yung tipo na hihiyain ka, hubaran ka ng short, na para sa kanila katuwaan, pero sa akin, hindi isang katuwaan yun. It's a form of humiliation para sa isang batang katulad ko. At yung bullying na yon, nagpatong-patong yon sa mga kalaro at dumating sa punto na talagang lalong sumadsad yung self-esteem ko. Wala naman ako magawa kasi unang-una, wala rin naman ako malalapitan. At ang pangbubuling iyon ay nagpatuloy hanggang sa high school. I was so alone, mababa ang self-esteem ko. Hindi ako pwedeng tumingin sa isang babae straight to the eye. At napansin naman din nun yun na iba kasi unang-una, hindi ako nakikipag-usap madalas sa babae. Bagamat ganito ang kanyang sitwasyon, hindi pinabayaan ni Ronald ang kanyang pag-aaral. I used that as a platform para maging maayos yung aking pag-aaral. Yun ang naging response ko sa lahat na nangyari sa akin. Kahit hindi ako naglalaro sa labas, kahit wala ako masyadong kaibigan, nag-aral ako na mabuti. Ngunit isang adiksyon ang nagbukas sa kamalayan ni Ronald. Ang pornografiya. Ito'y dahil sa impluwensya ng kanyang mga kamag-aral. Naka-reinforce pa siya ng pangangailangan ko for intimacy. And I would say, nabunga rin ito ng deeper emotional needs ko nga, no? Bukod sa pornografiya, naging pabigat kay Ronald ang kanilang kawalan. Minsan pag walang baon, talagang kailangan mo lang ng pamasahe, balikan. At siguro the last 2 years ko sa kolehiyo, struggle yon kasi wala talagang baon, pinagkakasya lang. Kaya malaking bagay sa pag-aaral ni Ronald ang scholarship fund mula sa isang ahensya. Subalit, nang bumagsak siya sa math subject, ay nawala ang kanyang scholarship. Dahil dito, na-depress si Ronald. Deep inside, alam ko sa sarili ko may mali ako, pero less ang pagkain. Sometimes you get busy with things para mawala yung focus mo sa mga bagay na hindi mo nais ma-expose ka at magbalik yung mga negative emotion. Tahimik ako. Hindi mo ako makakausap. Sa likod ng mga pinagdaraanan ni Ronald, ramdam niya ang panalangin ng kanyang ina. Isa sa mga naging intercessor ko, praying for me, naramdaman ko yun. Gigisingin talaga kami ni nanay pag Sunday para dumalo ng church. At ayun yung isa sa nagpabago sa akin. Tuluyang nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang minsan siyang makadalo sa isang gawaing simbahan. June 2, 1996, sa isang camp sa Bulacan. At doon ko sinuko ang aking buhay sa Panginoon. I could never forget that. Lahat ng kabigatan ko sa buhay, lahat ng problema ko, sinuko kay Lord. At napatunayan ko na kayang ayusin ni Lord ang buhay ko. Yung matagal ko nang hinahanap,
Yung matagal ko ng gusto, yung love na ginusto ko nung bata pa ako, natagpuan ko na kay Lord John. Sa tulong ng Panginoon ay nabitawan ni Ronald ang pornografiya. Napaglabanan din niya ang depresyon. At sa gitna ng kanyang pagbabagong buhay, isang panibagong scholarship ang kanyang natanggap. Ito ang naging instrumento para matapos niya ang kursong Bachelor's Degree in Public Administration. Taong 2013, tinanggap naman ni Ronald ang tawag ng Panginoon na maging full-time pastor. Ang aking ministeryo ngayon, Generation 316 Ministries, ang talagang focus namin mga kabataan. Sa Love Struck Movement din, ang target namin talaga mga kabataan, 25 years old pababa. Kasi sila yung susunod na generation. Hindi namin po pwede pabayaan yung generation na yun. Isang katuparan naman para kay Ronald ang matagal na niyang hiling sa Panginoon, ang makapag-asawa. Kasi kung wala akong partner na makakatuwang, I don't think I can do what I can do right now. Kasi can reach out to young people and nakakatulong siya pagdating sa aking mga stress sa buhay. Siya yung aking comforter, siya yung aking encourager. Kaya I thank the Lord for my wife. Sa ngayon, bukod sa pagpapastor, book author at inspirational speaker din si Ronald. Pumupunta siya sa iba't ibang lugar, bit-bit ang mahalagang natutunan sa buhay. God is a God who heals broken hearts. Katulad ng ginawa ng Lord sa akin, tandaan natin kung paano niya ako binago, kaya niyang gawin yun sa lahat. Rightfully so. From a life of being so insecure, from a life of just nursing all the hurts done to him, hindi siya pwede sumali sa mga games, parati siyang ino-ostracize, now to a life of meaning and purpose. Imagine, yung weakness niya dati, the Lord turned it now to strength because he's being used of God. Kung he could not look at anyone face to face, now he's looking at crowds of people and ministering to them in big numbers and on one-on-one. Talagang total transformation. Right. You know, something really amazing happens when we surrender our broken hearts unto the Lord. And He gives us a new heart and a new meaning to all the painful experiences. Gagamitin niya talaga para sa kanyang kalwalhatian, kagaya na nangyari kay Ronald. Tama yan. And to all those watching, you know, what you're going through today at this very moment is not going to be the final outcome of your life. There is always hope in the Lord when you entrust your life to Him. He can take you from where you are at now and translate you to where He wants you to be. That's right. Ikaw ba, inuulan ka rin ba ng mga problema? Pakiramdam mo, ninulunod ka na at parang di ka na makahinga? Kapatid, magpakatatag ka at humugot ng lakas sa ating Panginoon. Sabi nga sa Psalms 28:7, si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa Kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awiti, pinasasalamatan ko siya. In the New International Version, it says, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise Him." Kaya naman, stay strong and keep the faith. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner right now. Just call the number on your screen or scan the QR code displayed. And tune in again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Sabi ko, anong kulang? Ano pang kailangan mo na hindi ko nabibigay? Seeking nga talaga ako. Lord, walang makasatisfy. Kahit sinong kausap ko, parang hindi nare-relieve. Hindi stable yung situation ng Pilipinas about the pandemic. Na-stuck na ba ako dito sa bahay? Wala na ba akong chance to do anything for your kingdom? Sumali ako sa True Life Retreat at sinuko ko ang buhay ko sa Kanya. Iba yung peace and joy na naramdaman ko noon.